ito raw ang nakahain, tsak mapaparami ka ng kanin. Ang isda kasing ito, hindi masyadong matinik, napaka malaman. Pwedeng iprito, isaing o ginataan. Sino bang makatatanggi sa isdang tulingan? Pero sa nakalipas na mga araw, sunod-sunod ang mga balita ng mga naospital matapos daw silang kumain ng tulingan. Parang luluwa yung mata ko, sobrang init ang pakiramdam ko. Bigla na lang may bumara sa dibdib ko. Una sa hita, tapos sa kamay, nag-red-red na. May dapat nga ba tayong katakutan sa isdang tulingan? Tulingan ba talaga ang may kasalanan? Isa sa mga nadali matapos kumain ito, ang tiga-Pasig na si Maribeth. Para may panghapunan, ipinaluto raw ni Maribeth ang tulingan na bigay sa kanya ng isang kaibigan. Isang linggo na siya sa loob ng ref. Tiningnan ko yung tulingan, baka merong amag na. Wala naman, hindi ko na siya hinugasan. Ano yun sinaing na tulingan. Ang prinitong tulingan, pinagsaluhan ni na Maribeth at Maricel. Kanya yung part ng head, sa akin yung part ng buntot. Kalipas ang 15 minuto, nangate ang katawan ni Maribeth. Dito sa kamay, nag-red-red na. Hanggang namaga na rin ang kanyang mukha. Sabi ko sa kasama ko, Sel, tulingan to. Nandali ako, kinabahan na ako. Naglam sa hindi siya nag-exam, ganun pa rin. Makati pa rin, mainit, dumadami lang. Dahil nahirapan na siyang huminga, isinugod na sa ospital. Para ako na nachuchong. Sa Facebook post naman ni Raymar, tulingan din ang itinuturo niyang dahilan bakit siya naratay sa pagamutan. Nitong June 2 raw, nung iniluto ni Raymar ang naiwang tulingan sa kanilang ref. Kaya nalakihan talaga yung isda eh. Dapat minsan sa isang linggo may tulingan sa ref na. So matagal na rin siya nakaimbak sa freezer. Siguro 1 week na. Pampante siya na pwede pa itong kainin. Lalo't may kabilin-bilin ng preparasyon naman daw sa isda na kanyang sinunod. May kasabihan na maaaring malason yung taong kakain kapag hindi natanggal yung buntot ng tulingan. Ang gumagawa nun yung pinagbilihan namin ng isda. Iprinito niya ang tulingan. Kinain ko na siya kasama kamatis, bagoong. Nung kinain ko na yung tulingan, medyo may katina. Hindi ko naisip kung saan galing. Tama naman pagka-prito. After 15 minutes, doon na nagsimula yung sintoma. Parang luluwa yung mata ko, sobrang init ang pakiramdam ko. Tapos bigla na lang may bumara sa dibdib ko. After ilang minutes, sinahabol ko na rin yung hininga. Sa puntong ito, humingi na raw si Raymar ng saklolo. Hindi siya nagulat kasi nga yung balat ko, manas na. Parang pulang-pula daw. Tapos yung mata ko, sobrang pula din, wala nang pula. Hanggang umabot na sa punto na nandidilim na raw ang kanyang paningin. Parang naging color na. Wala akong makita talaga na kulay. Tapos yun, tumawag na siya ng re-responde para idalhin ako sa ospital. Nalaman ni Raymar na nagkaroon siya ng tinatawag na scombroid poisoning at ang lason nagmula sa kinain niyang tulingan. Baka po hindi po fresh yung isda nila, baka po luma, baka po ang nabili nila isda ay mapupula na at saka hindi po nila hinuhugasan ng maayos. Nangangamba, pero ginagawa naman po namin yung maganda namin gawaing magtitinda para po magproseso ng aming pagluluto. Sana po huwag naman nilang sirayan kasi may epipektuhan po. Kami nagtitinda ng tulingan. Kadamay nila po ang natapalinis na nakakatanggap. Ang matiga rito po hindi. Pero paglilinaw ng mga doktor, hindi ito dahil sa pagkain ng buntot ng isda, kundi sa mataas na antas ng histamine kung hindi wasto ang pagkakaimbak ng isda pagkatapos itong hulihin. Sa madaling salita, kinain ng bilasa. Siguruhin natin na malinis na ito agad, na matagal natin yung mga bituka. And then hanggat maaari lutuin na agad. Pwede naman po ito agad lulutuin, pwede natin ito ilagay sa freezer kaagad. No? So para po makanatibin natin fresh. At hindi lang daw ito nakukuha sa tulingan, pati na sa iba ring klase ng isda na may mataas na level ng histidine o klase ng amino acid gaya ng tuna at sardinas kapag hindi ito naimbak ng maayos o hindi wasto ang pagkakaluto. Si Raymar, kinailangan daw tumukan ng steroids. Pakalma daw ng allergic reaction. After ilang minutes, medyo umokay na yung paghinga ko. Pero ini-ECG ako ng 3 beses kasi hindi pa rin nagno-normalize yung heart.
Samantala, si Maribel nahirap na rin huminga na lamang scombroid poisoning din pala ang naging sanhi ng pagpantal-pantal ng kanyang balat. Meron silang binigay sa akin pampatanggal ng rashes. Kung sakaling tayo makaramdam ng sintomas ng scombroid poisoning, ang una nating gagawin ay ang pag-inom o pag-take ng antihistamines at pag-inom ng maraming tubig upang ma-prevent ang dehydration. Paalala ng eksperto, para makaiwas sa scombroid poisoning, dapat panatilihing nakapreserve ang isda matapos hulihin. So, paano malalaman kung sariwa? So, dapat syempre yung mata, malinaw sa hindi lubog. Walang mga nakalabas na bituka. Yung balat ng isda dapat makintab yan. At pag pinisil mo yan, dapat firm siya. No? Hindi lumulubog yung daliri natin. Ang maximum na po natin dito is around 48 hours or 2 days. No? Sa iba pong type of food, tumatagal siya hanggang 3 to 4 days. But again, the earlier that we consume it, the better po. Wala naman dapat ikatakot yung publiko no, sa pagkain ng mga isda. Kalaban lang naman natin dito. For example, kung talaga nabulok na siya, we have to do our effort para masiguro na yung ating mga pag-prepare ng pagkain sa bahay, hindi natin nahayaan na mabulok. Pinaka natutunan ko sa nangyaring insidente sa akin is maging mas mapili, maging mas mitikuloso kapag namimili ka ng isda at huwag kang pakampante na kahit anong oras mo bibilihin yung isda, sariwa pa rin yan. Hindi lahat ng laso mapait. Minsan, ito'y mainit, malasa at nakahain pa sa ating mga mesa. Kaya sa bawat kakaining tulingan o ano pa mang isda, tanungin ang sarili, sariwa pa ba ito? At baka mamaya, lason na pala ang ating isinusubo. Pamilya sa New Bataan sa Davao de Oro, inatake ng libo-libong mga bubuyog. Sa ganitong mga pagkakataon, paano ba makakaligtas? Mahigit 3 araw nang nananakit ang kanang tenga ni Eman. Kaya pinatignan na niya ito sa doktor. Pagpasok ng otoscope, nakita ang nakabara sa butas ng kanyang tenga. Natuod. Sorry. Na parang may mga galamay. Mauro nung sa foreign body. Sinubukan itong sungkitin ng doktor, pero si Emma papangiwi na sa sakit hanggang sa may nahugot silang tila galamay ng insekto. Pero hindi ito simpleng kwento ng insektong nakapasok sa loob ng tenga. Kwento ito ng isang trahedya. Mahigit 10 araw na ang nakararaan nung si Eman at ang kanyang mag-ina nasuok sa panganib. Nanghihina na si Eman nung dagnan ng mga rescuer sa masukal na gubat na sakop ng Davao de Oro sa Mindanao. Sa paanan niya, nakalupaypay ang wala ng malay niyang anak. Halos buong katawan nito tagtad ng kagat. Brad. Ay duko kol. Ay duko. Ay sa ay. Okay, so, ha? Ay gid center. Ang mag-ama kasi, pati na ang misis ni Emma na si Irene, tinutangli ng daan-daang mga nangangalit na bubuyo na kung tawagin sa kanila, pugyukan. Hanggang lang nako is ang mga tingog sa buyog bang. Among payag is mura siya gilabay og balas bang hastang daghana. Sakit na may. Ya, parang hiwa ang nung kan ba? Unod ba na? Pagtatanim ng luya sa bundok ang ipinangbubuhay ni Eman sa kanyang pamilya. Kasakasama niyang dalagitan niyang anak na si Mika na may espesyal na kondisyon. Mahadlok na mo ibilin ba kay mura siya special child siya, late memory lang. Noong araw na yon, sina Irene at Mika sumilong sa maliit nilang kubo. Maya-maya pa, si Eman na abala sa taniman, bigla raw na bulabog ng kakaibang tunog. Dagan ng putukan sa likod nako. Higit siguro 2,000 buok. Sa may kuan nga ning singgit siya, si akong bana si Emmanuel. Singgit siya nga, bantay mo.
Para ilayo ang mga bubuyog sa kubo kung saan naroon ang kanyang mag-ina, tumakbo si Eman pababa ng bukid. Ako sa pikas area na ko nga naitanom nga mga parkata, nakatago jud ko pero napaakan ko gamay lang. Pero ang hindi inakala ni Eman, may mga putyukan na rin pumuntirya sa kanyang mag-ina. Ang nakuanan nako is nisinggit man ang bata nga ay agay ni ana siya didto. So daghan naman jud kay ang namaak sa ako. Kamang ko kay makilit man. Kamang ko kidap kay puno na largo akong naong ulo putan. Doon na ako nila, nakita na ako ang anak ko asawa nga. Napuno na pod ang naong sa ako ang anak. Si Eman, kinarga ang anak niyang si Nika para ilayo ito sa mga putyukan. So, dagan din eh. Kadagan may sobra 100 meters. Oo na to. Nahayang siya sa kong likod. Dito ka lang ha. Huwag ka aalis. Para hindi papakin ang kagat ng putyukan, tinakpan ni Eman ang dahon ng katawan ng nanghihina na niyang anak. Nak, ayaw jug bangon na ka. Hintubag pa siya. Oo. At saka siya nagpahabol sa mga putyukan sa pag-asang layuan ng mga ito si Nika. Kadagan siguro kong mga 30 meters. Ito ko nindap na ko kay murag paminaw gyud ako. Di naman ginagsan ako makaya. Ningsinggit ko, ingon ko ang bata. Dito sa may itong pangpang, nahayang. As in nga, daghan jud sa itong nga naglagom ang bata. Islita nang yakan ang diri. Usipiri. Pamislit na ko ni siya nga side. Ani, ang diri nga side, mo ipaak na ko ni diri nga side sa MPN. Nai-reaction ba nga, musinggit ba siya, tingwa jud. Anak ron tiil ba, giguyod. Murag patay na gid siya. Anak ko, Lord, ayaw in taon, Lord. Baluoy ka, Lord. Makalipas ang 15 minuto, dumating ang saklolo. Dami. Brad. Ay, duko, kol. Ay, duko. Ikot sa ayo. Ay, gid. Tanaw na ko ni Manuel, di siya katindog. Ko ayaw una sinika ang nahayo. Abot na mo ito, gigunitan ni Walalan nga ang bata ang iyang bulso niya. Wala na dumibitik. Manuel. Agad nilang ibinaba sa bundok ang mag-ama para maisugod sa ospital. Pero pagdating sa ospital, si Nika idineklara ng dead on arrival. Ano man in taon, Lord? Sakit eh. Pasaylo ako na. Ang kaso ni Nika is isang severe anaphylactic shock po. Possible po na may allergy sa bee venom. If nagkakaroon ng anaphylactic shock, posible itong mamaga. Hihirapan tayong huminga at kawalan ng hangin or oxygen sa katawan ng tao. Sakit man tuod nga, ingan itong nahitabo sa mua, pero wala mo po itong gituyo. Disgrasya yun. Ilang araw matapos ang insidente, bakas pa rin ang mga tinamo ng mag-asawa sa pag-atake ng putyukan. Ito yung mga pantalya, ma'am. Ito. Yan. Ito sa gilid, yan. Kahit sa kamay ko, ito. Dito sa likod, mayroon din kinagat. Kahit na dito, mayroon din ito. So, katong time, sakit yun kay kan, mura siya ganang injectionan may ba nga, mura yun kagitabangan og inject, ana. Kani, mo na yung mga pinakan sa putyukan, ikan sa kong liog, padung sa ulo tanan puno. Tapos, naapay isa ka buhok nga nakasulod sa ilalom sa kong dalunggan. Wala pa siya nakuha ang karon. Okay, siguro dahilan nga sakit pero hindi akong ulo. Pero bakit nga ba sila inatake? Ganap lang tayo ng safe na area. May mga dala naman tayo na mga bisot. Kasama ang mga kawani ng barangay at ng MDRRMO o ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, inakyat ng aming team ang bukid na pinangyarihan ng insidente. Noon pa man daw, napansin na ni Emma ng bahay ng putyukan. Sa isang puno malapit sa kanilang kubo. Ang akong kubo, diri ako ang misis o akong bata. Dana man na ilang balay dito. Ayon sa isang entomologist o eksperto sa mga insekto, ang umatake kina Eman, tinatawag na Philippine Giant Honeybee, is
isa raw sa pinaka-agresibong species ng bubuyog. One of the most aggressive, defensive na mga honeybees in the world. Usually, nandun siya sa mga rural areas. Fruits, mga tanim na may food source sila. Pag nag-sting siya, maglalabas siya ng venom. And yun yung magkukos ng reaction sa balat mo. Ingon nga nakan, hilabtan na mo sila, unsa dinha kay layo ra pod baya mi sa amuang uma. Basin sa baho doon ako. Murag diha no, nakatuo ko kay ang pressure sa hangin akong pangminaw, padulong gikan sa kuha. Murag ana street jud dito sila ha. Hinalang mga bubuyog na umatake sa kanila ay galing sa isang hive na may honey. Maliit yung possibility na dahil sa pawis yung dahilan kung bakit na-attract yung mga bees. Kasi ibang klase ng bubuyog yung na-attract sa pawis. Pagka ikaw ay inaatake ng or pinuntahan ng mga bubuyog, no, at sinimulan mag-sting, ang pinakamaganda pa rin gawin ay huwag gumalaw or kumilos. Nila naiisip na natatakot ka sa kanila. Ang naiisip nila, inaatake mo sila. No? Minimal movement para makalma lang din yung mga bubuyog. Hindi nila isipin na inaatake mo sila. So, eventually, titigil sila. Iilan lang sa mga bulubunduking parte ng barangay namin ang mga bubuyog. Wala pong ikatakot yung barangay. Kung mayroong mga insidente, ipagbigay alam. Mga 10 years na kung mamuhagay jud. Patingala gani kung anong ang Putyukan makapatay. Ako dili ko mahadlok mamuhag. Amping na lang gid. Ang bahay ng mga bubuyog binuwag na rin. Kuha na atrit sa city. Tapos ang balay, waday dugos daw. Gidala nila ang balay dito sa balay panamo. May pag-aaral nga na kapag naging extinct ang mga bees, extinct din yung tao kasi magkakaroon tayo ng problema sa food supply natin. So very important sila. And we have to learn to coexist with them. Nitong Lunes, inilibing na si Nika. Pre, murag nasa kasuko nga, murag wa po kayo dapat kakasukan. Samantala, minabuti na rin ang aming team na ipakonsulta sa isang espesyalista si Eman. Ginamitan si Eman ng otoscope. Sa foreign body, the patient claims that he was attacked by a swarm of bees. Merong possibility na may pumasok sa ear canal. Pinatakan ng mineral oil ang tenga ni Eman at saka sinungkit ang naroon gamit ang tinatawag na alligator ear forceps. Sakit kita rin. Okay, nakapta naman ako. Tayo nakuha o gamay sa ayo. Saman, kaya ni mo ron or dili? Tayo dok. Hinawakan na ni Irene ang ulo ng kanyang mister para hindi ito bumalaw. Tanak ko, mahina-hinay na kong tanggal. Dok, sakit kita dok. Definitely, the patient cannot tolerate the procedure. We abort the procedure. 95% ang naiwan. Bubuyog, pasok niyan doon, ang sting niyan sa puwet. Kaya wala siyang naramdaman except for the parang mahinang paninig niya, nagkaroon ng abscess. Tagan o tambal para sa pain, para sa swelling, para sa infection, antibiotic. And then we try again. Pag dili madala, then sa operating room talaga. Delay na isang linggo doesn't mean that this will cause permanent damage to the eardrum. Ligtas naman dahil for now, yung insekto po is hindi na buhay, hindi na gumagalaw. Bisan ba og libre ang ako ang operation, simbako kung di operation nga may tabo. Gusto lang gyud gihapon ako nga manual lang. Bugat sa kung side nga maoperahan ko nga ako lang gamay ra kang diferensya sa ako ang talunggan. Ang mas ikinatatakot daw ni Eman, hindi ang siya'y mabingi, kundi ang nakabibinging katahimikan ngayon sa kanilang tahanan. Dili na mo siya dali nga malimtan. Wala man dyan ko nagagit sa skill. Okay, dito gitaman ko lang yung naunagit siya sa amo. Mapanganib ang Putyukan kapag nabulabo pero hindi sila kaaway. Mahalaga ang papel nila sa ating kalikasan bilang pollinator at tagalikha ng pulot. Kung walang honeybees, hindi mamumunga ang mga pananim at ang mga puno. Wala tayong makakain. Kaya wag na wag silang gambalain. Lumayo sa kanila. Dahil sa mundo ng tao at ng mga insekto,
may espasyong kailangang igalang para sa kaligtasan nating lahat. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.